businesses, Panginoon. Lord, hayaan nyo, nagsasalan po kami, Panginoon, upang kami mag-perform, O God, ng lahat ng mga sabihin sa amin ng mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat po, ito po ay buong puso namin po ay pinagkakalo sa inyo, paluwag sa aming dibdib, Panginoon. We give you glory, Lord, we give you honor and praises. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, amen. At yan po, tayo po ay maghanda na po, tayo makikinig na salita ng Panginoon na dadalhin po ng ating post-birthday celebrant. Sige, tawagin po natin si Sister Flores. Salamat po sa ano po kanina sa surprise ko. Muntik na po sila kasi hindi naman ako sinabihan ng surprise di sana naghanda ako. Ay nagahan ko po yung punta. Napakainit naman po umalis ng alas 3. Sabi ko, akala ko talaga mag-i-schedule po kami ni Pastora dahil aalis na po siya. So, iniisip ko na hindi pa kami pwede sa akin na mag-schedule kami, pwede naman kami mag-zoom. Pero inisip ko na lang na sige po kasi baka maraming ibibilin si ate. Pero ang init po kasi talaga, ay nakatago po. So pangalawang beses na po ako na-surprise sa buong buhay ko. At huwag na daw po ako mag-expect next week. So kung buhay po ako, gusto ko mag-expect ulit. Ako asal po pala namin kasi na-surprise kasi yung pagkagulat natin, masarap po sa pakiramdam. Hindi nakakahimatay ng balang puso. Ako naman po yung hindi makika-operate kung may mga surprise tayo dahil yan po ang pinakamasayang nararamdaman. I-share ko lang po na yun, ang tatay niya po is nag-usap na kami. Anong po tayo na hindi po kami nag-okay is sabi ko, nagpupuan natin kausapin at sino ako na lang para makipagmatigasan. So, salamat po kasi iniintay na naman daw po ako ng manok para gusto ko sabi sa dati ko na kasi susugat nila na niya sa akin manok na yan. So, magpuga na iisip ko parang, di ba? Pero magulang at magulang, wala tayo dapat na masyadong ni-stress pagdating po sa gano'n. So, hihingi po ako ng konting favor. Sana po tayo mag-cellphone during sa mga pag-word po natin. Kasi sometimes, pag po nandito ka pala sa unahan, makikita mo kung isa lang pala nakatingin sa'yo. Iniisip ko, isa lang nakikinig sa akin na lang na. So, yung nag-word sa likod, pag nakikita ko po, midway ko sa fellowship, lahat naka-cellphone. May mga tao hindi na gagawa na gamit ng gadget talaga, no? Pero siguro bilang baka sa mga emergency cases, and ang tabi ba naman po is 2 minutes. Dahil may perform po tayo, kaya kaya-kaya na akong pagbigyan na hindi po tayo masyado sa sarili. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa surprise sa kanina. Ako po rin po at parangal ay tunay na ibinabalik ko po sa inyo. I glorify your holy name, Lord, and I thank the people, Panginoon, around me na nagpaparamdam ng kabutihan, Panginoon, sa buhay ko po. At alam ko, Lord, na sila po ay lalong pagpapalagi. Nawa po sa kanilang ginagawa is marami pa po silang sa Panginoon naming mga kapatiran, mga leader, Panginoon, na alam ko po isang malaking bagay para po sa bawat isa na naaalala yung kapanganakan and at the same time, Panginoon, is nararamdaman po yung tunay yung pagmamahal ng kapatiran. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin ito. And ngayong gabi, pagpalain mo po ang aming pag-uusapan. Kailangan po ang may taas at mapagat sa pangalan ng Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3.
updates. Saan na? Yung magano sa bahay. Si crying prophet ba ito si Habakuk? Kasi ang dami-dami niya na pong prayer sa Lord, pero nakikita niya, bakit hindi tumutugon ang Diyos sa napakatagal na panahon? So parang ang pakiramdam niya Habakuk, hindi siya pinapakinggan ng Diyos. And saan pag-uusapan? Sa Habakuk chapter 2, sige Kuya Arnie sa ating pamagat. Kung nangyari po ay nagawa ko ako ng napagod na ako sa mga tapunan ko. Yan po. At pag-uusapan ay yung Habakuk. Kuya, yan. So, pwede mo ba natin basahin ang sabay-sabay po? 1, 2, 3. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, nung pong hindi ko po alam na naghahanap po kasi magtingin sa AI. AI na po ngayon ang Google yung karamihan kasi pag nagsisearch po doon sa AI na lumalabas. So sabi ko, Lord, ano po ba yung bagay na aakma doon sa piniprepare ko po na salita mo na at ito nga po yung nabigyan ng Lord. Pero, nung po tinapin ko ito, sabi ko natandaan ko Lord, Duke Fellowship. Napatungkol po ito kay Habakuk kasi bagamat hindi po yan ganun kahaba ang kanya pong book. Pero yung pong paglalaman niya doon ang kanyang saloobin sa Diyos, nakakaiyak. At parang yung pagka, niya po, yung buong puso niya, yung buong buhay niya, parang hinihintay niya yung pagtugon ng Diyos sa mga mangyayari, pero napakatagal ng sagutan Diyos. Pero dyan ko po naiintindihan na ang Diyos po ay tumugon kay Habakuk dun sa panahon na, ang sabi dyan, isulat mo ng malinaw, dapat clear. Kaya nga po dun sa vision na atin pong naririnig, di ba ang sabi po, dapat ang vision natin 2020. Dapat ang vision natin malinaw. Dahil kung malabo ang ating vision, paano natin makikita yung ating dadaanan, yung ating patutunguhan? Pwede tayong maligaw, pwede tayong madapa. Kaya yung parang nag-sink in sa akin na, Lord, kailangan isulat ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo, says the Lord. Pero dun po sa 3, nalungkot ako. Kasi ang sabi doon, sapagkat hindi pa panahon. Sa atin, na marami po tayong goal sa buhay. Marami po tayong mission. Pero kung minsan parang nababagalan tayo doon sa dating, doon sa sagot ng Diyos. Kasi isinama na natin sa prayer and fasting, isinama na natin sa lahat ng gawain sa ating panalangin, pero hindi po tumutugon agad ang Diyos. At nakakalungkot po kasi may mga taong hindi makapaghindi na mangyari yung na matupad po yung kanilang vision. Sabi po dito, napaka-uncertain ng ating buhay. Sinabi ko na din po yan noon. Sana po natandaan ninyo. Inopya ko lang to actually, joke lang. Lalo na po yung ating kinabukasan. So, akala ko nga po pa-Australia na ako. Kasi umiiyak na po ako, no? Nagkaroon ako ng anxiety na mga very, very light. At talagang hinahanda ko na po, pinag-grocery ng mga panindang for 2 weeks. Pati basurahan, lahat, sinuto ko na siya. Ang dami kong tinarin sa kanya sa bahay, ang tamang paglalaba, ang tamang pag-aayos, ang dami, grabe. Kasi iniisip ko na, Lord, yayaman na yata ako. Nakaasawa po ako doon ng joke lang. Yan. Pero alam mo po, walang nakakaalam ng pwedeng mangyari. Amen? Hindi natin pwedeng panghawakan ang kinabukasan unless na nasa Diyos tayo. Kasi pag pinanghawakan natin yon, promise,
Madi-discourage tayo, mabibigo tayo dahil hindi yon ang ipinangako ng Diyos sa atin. Sabi po dito, hindi mapipigil ng panahon ang mangyayari kahit ano pa man yung ating gawin. Pero, ang ganda lang po ng pangako ng Diyos sa atin. Mangyayari ito sa panahong itinakda niya, hindi sa itinakda natin, hindi sa panahon na isinet natin sa ating buhay. Sabi po dyan sa mga nag-aaral at nagpapakadalubhasa doon sa kurso na gusto natin. Naroon po yung kanilang vision someday. Uso ngayon yan, Ate Mona. My future teacher. Ano ba yun yung pinaghahanap ng mga costume, ang mga bata grade? Yung kapitbahay ko, engineer na costume. So, pipicturan sa school. Ito yung vision niya para sa kanyang sarili na siya ay magiging future architect, future ganito. Maganda yan kasi meron tayong ambisyon, meron tayong tinitingnan sa kinabukasan. At yan po ay naglilid sa atin para lalo tayong mag-strive sa ating vision na gustong mangyari. Sabi po dyan, someday, naranasan po ng karamihan yung kung ano yung kanilang binibisyon. Someday, nabibigo po sila sa ganung achievement. Pero sabi po dyan, sabi po ulit, bakit po kaya marami ang nag-give up? Bakit po marami ang bumabagsak? At bakit marami po ang hindi nakakabalik sa right track? So, kasi iniisip ko lang, bakit nga po ba? So, tingnan po natin yung number 1. Sabagay, ito naman po ay masyado po itong basic sa atin. Ayan, pakibasa po ng malakas. Ayan. Ay, sige po. Ayan po. So, the quality of not being willing to work or use any effort. Ang taong tamad, pag tamad yan. Pero ito, yung dapat nagagawa na natin, yung dapat plano natin, dapat trabahuhin natin, iyon po yun. Pero sabi po dyan, pag sinapian daw po ng katamaran ng tao, di ba? Minsan dati yan, J.E., sinapian ka na naman ng katamaran mo, yung hugasin mo na. Minsan ganun tayo. Kali tayo kasi nawawala yung dapat na plano ng buong maghapon, nagiging complacent tayo sa buhay dahil sa katamaran natin. Huwag po natin gawin yan. Kasi minsan daw po ang thinking ng tao, wala rin namang pagbabago. Bakit ko pagagawin? Wala namang nadadagdag. Wala rin namang pag-asa, parang ganon. Huwag ka naman, hindi na naman yan mababago. Sige, hayaan mo na maging tamad ka na lang. Pero alam niyo po mga kapatid, sa tingin po ba natin yung vision po ba na gusto nating mangyari is magkakaroon ng katuparan kapag naging tamad-tamaran tayo sa buhay? Hindi po. Pangalawa, sige po, kasi mabilis lang naman to, ay discouragement. An act of removing enthusiasm or courage. Kapag po ang tao ay na-discourage, alam niyo po, hindi basta-basta mabalik siyempre yung courage. Hindi mabalik po yung yan. Ano nga yun sa Tagalog po? Yung gana, pag ang tao po ay nawala na ng gana, madali po siyang ma-discourage kahit sa mga simpleng bagay na dapat pong ginagawa na natin. So yung ating pong focus o yung pong ating vision na dapat magawa ko na to for this week o for this month, natatapos po siya ng 2 buwan, 3 buwan, hanggang sa kuminsan, hindi na natin nagagawa kasi na-discourage na tayo. Nakita na natin, natingin natin, hindi naman mababago nito yung sitwasyon kahit gawin ko to. At ang isang taong discouraged po, kahit anong pangkumbinsi mo dyan, kapag nasa thinking niya o nasa mindset niya, discouraged na siya, ang Diyos lang talaga yung po pwedeng humipo dyan para mabago. Kahit po
ayuno mo pa yan, ay antag doon, ipagnobina mo pa yan. Kuna naman po, yung kapitbahay ko tuwing Miyerkules ay pumupunta ng Baklaran dahil yung kanya pong anak na mabait ay talagang grabe, nakaka-discourage po na magkaanak ka ng ganon, pero itatakwil ba natin? Hindi naman natin po pwedeng itakwil ang ating anak. So sabi dyan, yung vision natin na dapat ipulpil dahil ang daming challenges, ang daming abala, feeling natin hindi na matuloy-tuloy. Feeling natin paulit-ulit tayo nagtatry pero hindi pa rin tayo nai-encourage na gawin kahit ang dami-dami na po nating ginagawang effort. Kapag daw po ganun yung ating nararamdaman, talagang makaka-feel tayo ng sense of, wala na, wag na lang. Wag na lang nating ituloy. So humihinto tayo at nag-stop tayo doon sa salitang, wag na nga lang, tama na, nakakasawa lang. So yan daw po yung isang character na kapag daw po nasa sa mindset ng isang tao, ng isang Kristiyano, yan daw po ay hindi makabubuti. At ang pangatlo po ay fear. Ang sabi po dyan, yan po ay dito ko narinig sa church. Fear of the unknown. Nung sinerch ko po yan, sabi ko, yan pala ang meaning niyan. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, pero ang layo-layo na nang nararating ng ating imagination sa mga unpredictable sitwasyon na hindi naman kadalasan nangyayari, pero kinatatakutan natin. At lagi ko po yung nasi-share. Talaga po personal. Ako po takot ako sa dilim. Kahit po nung naging Christian ako, ayaw ko po maiwan sa labas ng bahay. Kasi po may nadidevelop sa akin, yun, parang, ayan. Siguro nga po, sabi ko, kaya siguro hindi ako sinusubok ni Lord makakita ng aswang. Kasi baka yun ang kamatay ko. And, kasi naisip ko lang kasi pag tayo, yung mga bagay na kinatatakutan natin na hindi naman talaga nangyayari, alam nyo, hindi siya nakakatulong sa ating pananampalataya. Nawawala tayo dun sa ating priority na gawin ang gusto ng Diyos. Doon sa vision na, anak, itong panahon na to, ayan ka na eh. Nandito na tayo sa sitwasyon na to, hindi natin yan mapagtagumpayan kasi dahil dyan. Dahil ang dami mong kinatatakutan na subukan, na natili ka na lang dyan sa kinalalagyan mo. Nakakatakot mag-hold sa future, parang may mangyayaring hindi maganda, parang may nararamdaman tayong iba. At kung po sinasabi natin baka hindi natin kayanin, so daw po ang tao ay ganun, wala po siyang mararating o wala pong katagumpayan na maaring mangyari. At alam niyo po mga kapatid, kapag ang vision na ina-apply natin sa future, kapag daw po ina-apply natin ang ating vision sa ating ginagawa ngayon, mai-inspire tayo eh. Sa halip daw po na tayo ay mag-focus doon sa tatlong sinabi ko kanina. Doon sa laziness, sa discouragement, at doon sa fear. Dahil kahit ano pa pong challenges ang maranasan o nakaamba na dumating sa atin na ba, hindi tayo mag-give up kasi alam natin ang Diyos. Alam natin na meron tayong inaasahan sa ating Panginoon. And, sabi po dito, sige po, dun po sa mga bagay na dapat naman daw po nating ginagawa, Kuya Arnie. Siyempre, yung kabaligtaran po nito is overcome our laziness, seeking wisdom and instruction, working hard. Kadalasan, ang tao po talaga na nandoon po sa sitwasyon na, kaya alam nyo yung mga company, na yung vision po ay sinusunod. Kasi after ng vision, di ba, sinabi nga ni Sister Weng, after ng vision, yung mission mo naman na isagawa yung vision, yun ang kasunod dun eh, yung application doon sa narinig natin. Hindi dapat yan nakasulat lang dyan sa board, hindi dapat yan dyan lang. Dapat yan na-apply natin. Yung vision na yan, magiging mission na yan kapag ginawa natin. And ito pong para ma-overcome natin yung katamaran na yan, higitin natin yung ating sarili. Mag-seek tayo ng wisdom na galing sa Panginoon at maging aware tayo o ma-discern natin yung instruction ng Diyos. Ano ba yung ipinapagawa sa atin? Magpapastor ba si Kuya Lowy after a year? O
Ate Mona, after a year, o yung mga ganon, yung mga tipong masyado tayong nakikinig doon sa ano kasi nagsisik tayo ng wisdom, no? Kung minsan po, ang tao binabaliwala yung mga ganon dahil, kinakapitan ng mas malakas na kumbinsi na wag na lang. Pero kapag daw po na-overcome natin, yung ganyang bagay, mga kapatid, ang laking bagay sa ating pananampalataya, na kahit nag-iisa ka pala, kaya mong tumuloy. Kasi bakit? Kasi nagsik tayo ng wisdom sa Lord. Alam mo na kahit mag-isa ka lang, kaya nating tumuloy. And, pangalawa po, sabi naman po dito, dagdag pala, para naman mabasa ko yung aking hindi naman daw po masama, minsan daw po okay lang yung tamad-tamaran. Yung salitang yun is napakababaw. Yung sinasabi dito ng tamad-tamaran, parilak-rilak lang minsan. Kaya daw po ang tao is masyadong yun pong masyado siyang nababurn out doon sa mga bagay na kanyang ginagawa ngayon kasi hindi siya marunong mag-relax. At ang focus niya, purme na lang trabaho. Tumanda na, hindi na nag-asawa dahil sa kaka-follow up, dahil sa kaka-Bible study. Doon na, wala naman akong pinaparinggan dito, pero dapat paminsan-minsan nagre-relax-relax din tayo dun sa beach, sa Bora. Naghahanap din tayo ng Pero syempre mga kapatid, yun daw pong pagre-relax natin, hindi naman hanggang sa umabot na natatamad na tayong bumalik doon sa right track na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan babalik ka pa rin doon sa ipinapagawa. So, sabi po dito, ang bunga ng puno ay hindi mo makukuha kung hindi mo aakyatin. Amen? Kung aantayin mong bumaba yan, pagbaba niyan, katulad ng Indian mango dyan, yan ay Yun pong gano'n, yung malambot na malagsa, kung ano man po yun. At hindi po yan masarap kainin. Pero kapag po galing sa puno, damakmak na langgam talaga ang kumapit sa'yo. Talaga naman po, ang sarap po pala ng bunga dyan, commercial. Ang sarap po ng manggang masyado Kaya lang po dahil po talagang matindi po ang langgam at saka hindi rin po tayo marunong umakyat. So, sabi po dyan, ganun din daw po tayo dapat. Pag kailangan nating ma-overcome yung ating pong procrastination, yung ating laziness, kailangan may gagawin tayo. Mag-e-effort tayo. Ngayon, kung tayo daw po itatamad-tamad sa ministry, alam nyo po, 5 years na, nasa sitting ministry pa rin tayo. Hindi naman po ako nagpaparinig dahil wala naman po yan sa tansa. Dahil lahat po dito may ministry. Pero sadya po talagang marami nun sa simbahan Hindi po yan dito sa Eljor. Na para pong umabot na ng matagal at magkakaasawa na, yung iba naman may asawa na talaga, pero hindi nagkaroon ng ministry kahit kailan. So sometimes, dahil hindi nila pinili, na gawin yung vision ng Panginoon. Na pwede naman silang magamit siguro sometimes baka sa pagbibigay na lang, sa mga ganito. Pero isang bagay po ang nakita ko mga kapatid. Kapag tayo napakasipag sa ministry, kapag tayo po ay gumagawa para sa ministry, yung vision, ang dali lang po makamit. Amen? Hindi po nakakatamad kumilos kapag yung mga kasama natin kumikilos na katulad natin. Pero kapag po ang Midweek Fellowship ay tatatlo, gusto ko na rin po talagang umuwi Kasi kung minsan sabi ko, ito lang ba ang tinawag ng Diyos na umattend ng midweek? Siguro kaya kayo dumami ngayon dahil birthday ko. Pero alam ko naman hindi yun ang inyong ibig sabihin. So sabi po dyan, dahil may vision, may pangalan, kuminsan daw po hindi lang isang ministry ang meron. Meron daw pong marunong na sa ganito, marunong na sa ganyan, halos lahat sakupin niya na. Yan daw po yung makikita nating nagpo-fulfill ng vision ng simbahan. At yan yung mga asset ng simbahan. Sino ang liabilities? Huwag na nating pag-usapan. So, tayo.
Ayan. Starting of the day with prayer improves our motivation and reminds us that through Jesus Christ, I can do all things. Papacheck ko yung salamin ko bukas. So, motivated. Sino po dito ang kapatid na motivated? Palakpakan po natin ang Panginoon kung motivated na mag-serve sa Lord. Sinisipag pa po ba tayong kahit ganito po ang laban natin ngayon, lalaban po ba talaga tayo para sa ating susunod na generation? Kasi kung hindi tayo lalaban ngayon, sino ang lalaban para sa atin? Sa totoo lang po mga kapatid, kapag ang tao po ay hindi motivated, papasok po ang discouragement. At kapag nawala ang discouragement, papasok ang motivation sa buhay natin. Kapag daw po sa umaga pa lang, nandun na yung prayer natin na, Lord, napakaganda ng plano mo ngayong araw na to, di ba Ninang? Maglilinis ako ng sangkaterbang bote. Joke lang, Ninang. Joke lang. Kasi pag tinatawagan ko to sa Ninang, naglilinis ng... Alam niyo po, ang sabi dyan, to fulfill that vision, sa buhay daw po natin, dapat daw po nakatingin tayo sa malayo. Clear nating nakikita yung ating tinatakbo, yung ating nilalakaran. Alam nating hindi po madali dahil marami daw po tayong challenges, marami daw po tayong hindrances na maaring maranasan. Pero yung pong kasabihan na, ano nga yun, Kuya Lowy, it shall, yung lalagpas din? English yun eh. It shall to pass? Come to pass. Basta yon, lalagpas din. As, kumbaga, lilipas din. Yan, lilipas din. Huwag tayo manatili doon sa sitwasyon natin ngayon. Kasi kapag doon tayo nanatili, talaga po naman nakaka-discourage yung wala tayong sense of responsibility na ang feeling natin wala tayong natatapos. Pero kapag motivated tayo, di ba kahit nakaka-discourage yung sitwasyon, kaya nating magpatuloy? Kaya po nating tumayo dahil motivated tayo, dahil alam natin na ang Diyos po ay kasama natin. Yeah, malapit na po tayo. And sa ating pong pangatlo is confidence. So trust and reliance in God's faithfulness and promises rather than in human capabilities or worldly things. Totoo po yan. Kapag daw po tayo ay nagtatrust doon sa kayang gawin ng Diyos, doon sa katapatan ng Diyos sa buhay natin, ang dali lang magkaroon ng confidence sa ating mga ginagawa. Yan po ang kulang sa marami. Kaya hindi po natutuloy yung vision kasi na ang dami nating kinatatakutan na baka naman mabigo tayo, baka hindi naman tayo magtagumpay. Wag na lang nating ituloy. Pero ang sabi po dito, kailangan natin ng confidence pero hindi galing lang sa ating sarili, kung hindi galing sa ating ay laban ng ating Diyos. So, sino ang po pwedeng manakot at magbanta na tayo ay matatalo? Kung tayo po ay kumpiyansa na yung bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos ay kaya po nating i-fulfill. Maaring ang sabi po doon sa verse, hindi pa ito yung takdang panahon, pero ano po yung pinoprocess ng God's heart natin? Yung patience na darating yung panahon na yung vision na ibinigay sa atin ng God, magkakaroon po ng katugunan. At medyo matagal-tagal po yan, na habang tayo po ay pinoproseso ng Diyos, habang inaayos ng Diyos yung buhay o yung mga bagay na hindi pa natin nakakamtan ngayon, alam niyo po ang nadidevelop sa atin mga kapatid, yung tayo po ay humuhusay sa pagtitiwala sa kayang gawin ng ating noon. At ang sabi po dito, kung tumigil tayo, kung na-discourage tayo, natakot tayo, patay talaga po. Talagang hindi po tayo magtatagumpay. At makikita mo, yun pong ating mararamdaman kapag tayo po ay hindi na lang nagpatuloy, inggit-inggitan tayo doon sa mga taong
kasabay na sana natin, kasabay na natin na naging katulad na doon sa ating ine-expect noon na vision, dapat nandun na rin ako eh. Kung ako ay nagpatuloy, kung ginawa ko yung gusto ng Diyos na gawin ko, sana nandun na rin ako. Ang nangyari, nainggit na lang tayo, nalungkot na lang tayo dahil hindi natin ginawa. Kasi pinangunahan tayo ng 3 bagay. Actually, napakarami pa po niyang karakter na yan na po pwedeng maging daan para hindi mapulfill ang vision ng Panginoon sa buhay natin. So, syempre po, hindi po natin yan lalahatin. And sa atin pong pagtatapos, wala na dyan. Yan. So, we must stay focused on our goals, on our vision, especially sa pagsiserve natin sa Lord. Tayo po ba talaga, mga kapatid, isinisipag pang mag-serve sa panahon ngayon? Kaya pa po ba nating magtagal ng matagal sa yung alam niyo po yung hindi tayo nagmamadali sa pagsiserve sa Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon ng paglilingkod namin, minsan maghapon nasa simbahan. Yung generation ngayon, kailangan nating magmadali kasi magluluto, may asawang darating, may anak na napakaraming reason out. Pero alam nyo, kapag ambition natin or ang ating focus nandoon sa Lord, hindi ko sinabing pabayaan natin ang ating sambayanan, ang ating tahanan, kasi tayo po, ministry natin yan. Pero kapag tayo ay simbahan, focus lang tayo. Huwag tayong magpag-distract doon sa mga bagay na maaaring pagdating sa bahay, dala-dala pa rin natin. Nakalimutan na natin ang itinuro ng simbahan. Nakalimutan na natin yung ating napakinggan salita. Bakit? Kasi yung focus natin hindi naman talaga nandun sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi nandun sa problemang dala-dala natin. Natapos gawain nang wala tayong naintindihan. So, wag daw po tayong magpa-distract, wag tayong magpa-sidetrack sa mga temptation, sa mga distraction na andyan lang, nasa tabi lang natin. Kailangan po nating magpatuloy. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Talaga pong ako'y magdidiwang mamaya at ako'y natapos na. Hay, kakapagod. Sige, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. I glorify your holy name, Lord, sa amin pong natapos na gawain. And mamaya po, meron pa rin ang aming profound prayer and praises. We pray na ang bawat isa po na naririto is maka-join pa rin po mamaya sa pakikinig po namin ng salita mo na dadalahin po ni Pastor Saibel. And we want to entrusted you, Lord, yung mga bagay na hindi namin kayang dalahin, yung mga bagay na kung minsan nagbibigay sa amin ng confusion, nagbibigay sa amin, Lord, ng takot, nagbibigay sa amin ng discouragement. Alam ko, hindi naman po kami exempted sa lahat ng yan. Pero, nagpapasalamat po kami na sa kabila ng lahat ng negativity na amin pong nararanasan o napapakinggan o narinig o nakikita sa aming paligid, still, at the end of the day, kayo pa rin po ang Diyos na may kontrol ng lahat. At sa inyo namin nais ibigay ang lahat po ng aming alalahanin, ang aming pagtitiwala at ang aming pananampalataya. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Maraming salamat. Sa inyo po ang papuri. In Jesus' name, Amen. Ayun po. Thank you, Ate Au, sa napakagandang mensahe na yung binahagi, no? So, totoo nga po yun, no? Sa pag-achieve po ng vision po kasi long-term, no? So, yung mga nabanggit ni Ate Au, laziness, discouragement, fear of the unknown, yun yung mga hadlang talaga para dun sa mga long-term goals natin, which is yung vision. Pero, syempre, kailangan daw natin kailangan natin i-overcome yung ating laziness. Kasi darating at darating talaga yan. Kasi sabi nga parang nakakatabad, pero syempre, tayo rin, sarili po din natin ang tutulong para tayo ay kumilos at mamotivate tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pagdala ng mga ganitong gawain. At syempre, hindi natin makakalimutan kung ano ba yung dahilan kung bakit natin gusto i-achieve yung goal ay para rin sa ating Panginoon. And ayun po, tayo po ay dadako sa ating mga announcement.
So later po, 8 p.m. tayo po ay ang tansa po ang mangunguna sa profound prayer and praises. At kaya po maaga tayo tonight sa ating midweek. And this coming Saturday po, sa mga leaders po, required po tayo na dumalo sa ating dysfunctional church leadership. Training po ba to or training seminar sa LGRGMI Bacoor. So may entrance fee po ito na 100 pesos. Tama po ba, Teaw? 100 pesos. So sama-sama, sabay-sabay po ba tayong pupunta po doon? Or kanya-kanya po ba tayo? Or for further for further instructions na lang din po, no? Lalo na po sa mga hindi po alam kung saan po mismo yung ating simbahan sa Bacoor. So pangungunahan po tayo dito ni Pastor Tony, kung di po ako nagkakamali, no? So sa mga leaders po, muli dysfunctional leadership training. So sa LGRGMI Bacoor po, March 15, 9 a.m. po ang start. So ayun, sige po, palakapakan natin ating Panginoon sa gabing ito at inahaya ko pa bawat isa na tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, pinupurit, minasasalamatan namin kay Panginoon sa gabing ito. Muli kaming dumudulog, Panginoon, sa iyong paanan. Maraming salamat sa natapos po naming gawain. Tunay nga po na patuloy na as we continue to study your word, Panginoon, to understand kung gaano kahalaga, Panginoon, ang pagkakaroon ng isang vision, Panginoon, sa iyong bahay panambahan. Sa iyong simbahan mismo, Panginoon, patuloy na tulungan mo kami, Panginoon, give us the knowledge and wisdom, the desire, the motivation, Panginoon, to overcome any hindrances, Panginoon, aming kakaharapin, Panginoon. The unknown, Panginoon, patuloy na alam namin, kaya namin gawin ang lahat kung ikay kasama namin, Panginoon. Sa aming pansamantalang pagkahiwa-hiwalay, Panginoon, sa gabing ito, patuloy na pinapanalangin namin, Panginoon, hinihingi namin ang iyong proteksyon. Kung paano mo kami dinala sa lugar na ito, Panginoon, ay ganun mo rin kami dadalhin sa aming mga tahanan. At patuloy sa gabing ito, alam namin na naririto ka, Panginoon, ikay aming naranasan, ikay kumilo sa aming buhay, Panginoon. As we continue, to praise you, Panginoon, sa aming profound prayer and praises, mamaya patuloy na ikaw ay mag-enlighten, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa iyong salita na nais mong marinig namin, Panginoon, sa gabing ito. Kaya muli, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless, mga kapatid. God bless po mga nasa live. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Open the door, let the King of Glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in and forever